Magandang gabi po sa bawat isa na patuloy po na sumusubaybay sa ating 40 days prayer and fasting for the nation. Tayo po ngayon ay nasa season 46 na po ng ating gawain. Praise God po, nagpapatuloy po ang ating gawain. So, ang ating tema po ngayong gabi ay how God proved to me that He really exists. So, bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord God. Lord, marami pong salamat, Lord God, sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord God. Marami pong salamat, Lord God, sa opportunity, Panginoon, na muli ay makakapagbahagi po kami ng inyong mga salita, Lord God. Lord, sa gabi pong ito, dinadalain ko po na itago niyo po ako sa inyong likuran, Lord God. Naway yung mga sasabihin ko po, Lord God, naway kayo lang po yung maitaas, Lord God, mapapurihan po, Lord God. Lord God, sa gabi pong ito, Lord, sa mga manonood, bigyan niyo po sila ng bukas na isipan, Lord God, and wisdom rin po, Lord God, upang matutunan ang inyong mga salita, Lord God. I-bless nyo rin po sila, Lord God. In Jesus' name, Amen. So, ang tema po natin ngayong gabi ay how God proved to me that He really exists. So, sa napakagandang tema po na ang ating pag-aaralan ngayong gabi. So, sa dami pong panahon, sa daming bagay na kung paano napatunayan ng Diyos na talagang siya ay nag-e-exist. Sobrang dami and hindi ko na po maisa-isa. Pero based sa aking personal experience, so ikikwento ko na lang po yung mga naranasan ko po na kung paano nag-exist ang Lord sa buhay ko nung dati pa hanggang ngayon. So, dati po kasi ako po ay Christian na po talaga dati. Sunday school po, dati ganun. So, pero bata pa po ako nun, siguro po mga 5 or 6. Doon po ako nag-stay kay lola nun, and umuwi lang po ako sa papa ko kasi po, syempre po may school, ganun. Si papa po nun, alam ko po na Christian rin siya dati, pero hindi ko siya talaga nakikita na sumasabay sa amin mag-church, ganun. Parang hindi ko siya nakikitang nag-church talaga sa Christian na church po. And yung lifestyle kasi ni Papa parang hindi siya pang Christian kasi si Papa noon ay nagbibisyo po siya, naninigarilyo po siya, nag-iinom. Naalala ko pa nga po nung bata ako pa po yung inuutosan niyang bumili ng sigarilyo niya, ganun. Pero syempre dahil bata, susunod ka talaga sa papa mo, bibilin mo rin ng sigarilyo, ganun. Nagtataka na po ako nun kasi sabi ko, ba't ganun? Si papa, nakikita ko siya na nagbubuhat siya ng mga santo-santo, ganun. Tapos, yung dun sa church na ina-attendan ko, aware ako na Christian siya kasi syempre, nagba-Bible study kami dun nung mga bata po kami, ganun. Tapos sabi ko, bakit parang kay Papa iba yung ginagawa niya, ganun. So, parang napapaisip rin po ako. Tapos, eventually, dahil si Papa nga yung parang nakikita naming Katoliko, siya kaming dalawa ni ate. So, parang napasama rin kami sa kanya na natutunan ko na po yung mga prayer ng Catholic po, yun dun sa Rosario, ganun rin po yung ama namin po, ganun kinabisado po namin yun. Yung parang hindi po nagbabago yung prayer nila. Laging ayun yung prayer na ginagawa nila. Hindi kagaya dun sa nung nakasanayan ko dun sa church na yon, which is yung sa Sita po, sa Crisis the Answer, Katmon po, doon po ako nanggaling. So, sabi ko, bakit ganun yung nagiging buhay namin? Sabi ko, parang mali kasi na wala namang santo sa Christian na church. Tapos luluhod pa kami sa santo. Sabi kasi na parang yun daw yung representation ni Lord, na yun daw po yung mga santo. Sabi ko,
Eh di dahil sa bata na sumusunod ka, so sumusunod talaga kami. Sabi ko, ay madaling araw pupunta kami sa church ng Catholic. Luluhod kami doon, doon kami magpe-pray sa mga santo kasi didinggin daw kami, ganun. So parang naging ganun siya. Tumagal siya ng ilang taon. Tapos, sabi ko parang may mali talaga. And yung buhay namin nun mahirap kasi naranasan namin yun na oo nga, magkakasama kami. Si Papa is tricycle driver, tapos kaming dalawa ni ate nag-aaral. Si ate ay high school na, tapos ako po ay elementary. Tapos, dumadating sa point na, tawag po doon, hindi na kami nakakakain sa tamang oras. Minsan yung hapunan namin, na kadalasan, di ba, dinner tayo mga 6 or 7. Yung dinner po namin nun, alas 12 na. Tapos, dumadating sa point na yung pagkain namin ay kanin na lang po, tapos asin, tapos toyo o kaya mantika. Ginagawa namin ng paraan ni ate kasi anong oras na po nakakauwi si Papa nun. Sabi ko parang sobrang hirap na yun naranasan namin nun. Tapos, so, parang siguro si Lord gumawa din ng paraan para mabalik po ako ulit dun sa church na yun. Hanggang sa in-invite po ulit ako ni Lola Nani po na magsimba po ulit. Pero hindi na po kami dun sa church na yon. So, sa ibang church po na Christian. Hanggang sa nagpatuloy po ako. Sabi ko, yung kahit na nararanasan namin yung ganong kahirap, hindi na siya ganon kahirap kasi lagi ako nagpe-pray na mabago yung buhay namin, ganyan. And then, eventually, naging Christian po ako ulit nung bata po ako. Tapos, nung 2013 po, 2013 ay nagkasakit po si Papa. So, September 11, nagkasakit po si Papa. And, basta po, parang, yun lang yung nakita kong nagkasakit si Papa ng malala na, kala ko nung una is acid siya. Kasi sabi din ni Papa acid. Si Papa kasi ay mahilig sa kape po talaga. Sabi ko, acid ata to. Then, nagpunta ako kay Lola Nani. Sabi ko, parang may sakit si si Papa. May sakit si Papa. Tapos sabi niya, dalhin na po sa doktor. Si Papa naman po makulit, ayaw po magpadala sa doktor. Sabi niya ay may inuman naman daw po ng gamot. Tapos, si Papa po nung time na yon, inaaya na rin ni Lola sa simbahan. Kumbaga, kung si Papa ay nagkasakit, 1 linggo po siya nagkasakit nun. So, parang pagaling na siya, magsisimba na siya dapat nung time na yon. Kaso, nung September 20 po, sa kasamaang palad ay umuwi na po si Papa kay Lord. So, September 20, 2013 po, nung namatay si Papa, parang siguro kaya kinuha na rin siya ni Lord kasi baka mag-backslide na naman si Papa, ganun. Parang alam ko po na bago siya mamatay, alam ko na rin na tinanggap niya rin si Lord ulit. Kasi si Papa talaga, dati sa church, Christian na kasi siya dati. Parang ano din siya, nag-worship leader na rin po siya dahil si Papa ay magaling rin po kumanta. Kumbaga, baka doon ko po nakuha yung maganda yung boses po sa kanya. So yung time na yon nung namatay si Papa nun, kaming dalawa ni ate. So, ako po nung time na yon ay 9 years old. Tapos si ate, mga 16 po siguro. So, syempre, bata po, ganun. Alam niyo po yung time na nalaman kong namatay si Papa. Kasi ako po yung nakakita talaga na nasa lapag na siya, na nakita ko na nahihirapan na siya, ganun. Yung parang hinihila na siya ng gravity, sobrang bigat niya. Binuhat namin siya ni ate, hindi namin makayanan. Alam niyo po yun na nagpray ako kay Lord nung dinala siya sa ospital kasi nakita ko na nakaladkad na yung paa niya kasi sa sobrang bigat niya, ilan yung nagbuhat sa kanya papunta sa tricycle.
Tapos sabi ko, Lord, na kayo na po yung bahala kay Papa. Kung will nyo po na mabuhay siya, will nyo po. Kung hindi po ay kayo na po ang bahala sa kanya. Pero nung time na yun na nalaman kong namatay si Papa, parang nanlumo po ako kasi syempre bata. Dahil si Papa na nga lang po yung buhay na parents po namin. Parang sobrang lungkot po ako na parang dapat hindi mo na mamatay si Papa, ganun. Parang nag, nagalit ako sa Lord, pero parang nagalit ako sa Lord kasi na dapat hindi pa hindi pa dapat mamatay si Papa pero namatay, ganun. Parang sino na yung mag-aalaga sa amin? Yun yung pumasok sa isip ko na yun din yung time na yun na parang hindi ako nag-church kasi sabi ko, totoo bang nag-exist ang Lord? Hindi niya nga dininig yung panalangin ko na mabuhay si Papa. Parang nagalit pa talaga ako kay Lord. Yun po yung naramdaman ko nung time na yun. Tapos, sabi ko, yun pa yung time na 2 weeks pa lang namamatay si Papa, yun naman po yung pinalayas kami. Kaya parang sobrang doble-doble po yung bigat, yung problema na naramdaman namin nun. And yung time pa na yon, ako po talaga yung sapul na sapul kasi parang siguro hindi na kinaya ni ate, nag-asawa na siya, iniwan niya na ako. So parang eventually ako na lang po talaga yung mag-isa. Yung parang yung mga kamag-anak mo pinagtutulungan ka tapos ikaw lang mag-isa. Yung nandun ako sa situation na yon sa murang edad 9 years old, ano bang kayang gawin ng 9 years old, 'di ba? Pero nagpray ako sa Lord and gumamit pa rin siya ng vessel na tutulong sa amin, which is si Lola Nani pa rin po na hanggang ngayon ay nandun po rin ako sa kanila. So, grabe na dun ko pa rin po napatunayan na kahit na nagkaroon ako ng galit sa Lord, hindi niya pa rin ako pinabayaan. Gumamit pa rin siya ng instrument para maabot pa rin ako. So, yun nga, naranasan ko po yung ganong struggle. Nagdemandahan, ganyan. Pero, dun sa pinagdaanan ko na yun, natutunan ko rin pong magpatawad. Kasi, kahit na, ngayon yung nangyari sa akin, hindi naman po makakatulong yung hatred ko sa kanila kasi ako naman po yung hindi mapapayapa. So, binigay ko na po sa Lord, sinorender ko na po sa Lord lahat ng hinanakit ko, and pinalitan po ni Lord yun ng peace. So, dun ko po napatunayan na sobra yung kung paano kumilos yung Lord sa buhay ko, na kahit naranasan ko man yung ganong problema, yung ganong kabigat na problema sa murang edad, hindi niya pa rin po ako pinabayaan hanggang ngayon. So, nagda-doubt man ako na kaya ko ba to? 'Di ba parang sa murang edad, kaya ba to? Na parang kung sa totoo lang, nangyari pa sa akin na sa sobrang trauma ko, naglayas pa ako nun. Pumunta pa ako sa bahay nila Ate Apple. Alam niya po yan. Kasi parang gusto kong huminga, gusto kong maranasan yung totoong pamilya, ganyan. Pero, nung pinarana sa akin ni Lord na, nandito lang ako, hindi kita iiwan, na kahit, ganun yung ginawa sa'yo ng ibang tao, ng kapamilya mo, hindi pa rin kita iiwan. Parang yun yung pinaramdam sa akin ng Lord na siya talaga yung kahit nawalan ako ng tatay, may tatay pa rin ako na nasa langit na magga-guide sa akin, na magpoprotekta sa akin, na magmamahal sa akin. And dun ko na, nung nagbabasa ako ng Bible, may verse doon na malapit si Lord sa mga byuda at sa mga ulila. So, grabe yung love na binigay ni Lord sa akin, na kahit minsan nag-doubt ako sa kanya sa kung totoo bang nag-e-exist siya. Pero grabe, sobrang doon ko po napatunayan na nag-e-exist talaga ang Lord sa buhay ko hanggang ngayon. And yun, patuloy po na nag-church kami hanggang sa nalipat na kami dito sa CLF. So, syempre, bagong church, bagong environment na naman. Alam niyo po yun, nung unang church ko po dyan sa CLF, yung mga kamustahan, yung hindi po ako
ako kasi sanay na parang dun sa ibang church na kamustahan, ganyan. Dito po sa CLF, dun ko po naranasan yung kinakamusta ka, kinakausap ka. Mahalaga rin po kasi yun sa mga bagong attendees po sa church. As a Christian po, syempre pag may mga bagong attendees, syempre i-welcome nyo rin yun. Huwag nyo pong iiwan yun. So, dapat lagi nyong kinakamusta, ganyan. Kasi mahalaga po yun. Yung kamusta na yun, minsan nakaka-save din po ng buhay yun. So, yun, naranasan ko po na yung fellowship. Mas dun ko pa po yung naranasan sa malalim na bahagi yung kung paano si Lord sa buhay ko hanggang ngayon. So, may time na may soaking po sa church po natin noon. And may isa pong pastor na humawak po noon. And grabe po yung flow ng presence po ni Lord, yung Holy Spirit. As in, lahat po ng tao ay ang lahat ng tao ay napupuspos. Sabi ko, Lord, this time gusto ko po na maranasan yung presence mo dun sa time na yon na nagsusuking kami. Hindi po talaga ako binigo ni Lord. Sobra po yung iyak ko po talaga nun, parang niyakap po talaga ako ni Lord, and hindi niya po tinignan yung mga pagkakamali ko. Parang inerase niya po yun lahat, na doon niya po niyakap niya ako ng buong buo. So, grabe po talaga kapag humiling ka sa Lord, mag-ask ka lang sa Kanya. Kasi si Lord lagi naman nandyan, diba? So, minsan may times kasi na tayo rin talaga yung lumalayo. Hindi naman ang Lord ang lumalayo sa atin. So kapag humingi ka lang sa Lord, ibibigay naman niya, 'di ba? Hindi ka niya bibiguin. Minsan nga may time na kunyari lang ordinaryong araw na parang gusto ko ng may gusto kang something na gusto mong gawin, hilingin. Tapos magugulat ka na lang, ibibigay na sa'yo. Parang sabi ko, hala, sobrang lakas ko naman kay Lord. May ganun na times na nararanasan ko. And dun sa time na dumadaan ako sa struggle, ito po yung verse na lagi ko pinanghahawakan, na dito po matatagpuan sa Deuteronomy 31 verse 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. So, lagi naman ang Lord ay nasa sa atin. So, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ayun po yung lagi natin panghahawakan. Amen po ba? Na dumadaan man tayo sa times na sobrang struggle, na parang imposible yung na mapapagtagumpayan natin. Pero sa Lord, lahat yun magiging posible, magiging madali lang yung process natin. Kahit allow naman sa Lord na parang dadaan tayo sa masikip na lugar, pero pagtapos nun, 'di ba, sobrang ganda naman yung makikita natin. And sabi nga dito sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, nung time na nawala si Papa nun, parang sabi ko, paano na ako? Paano na yung future? Paano na yung ano na mangyari sa akin? Pero, dun sa mga worries ko, pinalitan ni Lord ng peace, na huwag ka na mag-alala, anak, kasi may better plans ako sa'yo. May magandang plano ako sa'yo. Huwag kang mabahala, 'di ba? Na wag ka na mag-overthink sa mga mararanasan mo, kasi hindi naman kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ganun kabuti yung Lord. Ganun yung assurance na binibigay sa akin ni Lord, na kahit na dumaranas man ako ng problema, alam ko na lagi siyang nandiyan para samahan ako at hindi ako iwan. So,
ganun ko napatunayan sa buhay ko na kung paano tunay na nag-exist ang Lord sa buhay ko. So, naway na-bless po kayo dun sa na-share ko po ngayong gabi na grabe po yung pag-exist ng Lord sa buhay ko nung bata pa po ako, yung Sarang 9 years old hanggang sa Sara ngayon po. So, patuloy po tayo na mag-pray sa Lord, na isik natin siya palagi. Hindi lang sa times na problema tayo, doon lang tayo lalapit sa Lord. Kahit sa doon man sa kasiyahan, ay dapat patuloy pa rin tayong lumalapit sa Lord. So, praise God po. And, bago po tayo magtapos sa gabing ito, ay mananalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord God. Lord, marami pong salamat sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na buhay po kayo, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord God, marami pong salamat, Lord God, sa pagsama po sa akin, Lord God, sa hindi niyo po pag-iwan sa akin, Lord God, sa journey ko po, Lord God, sa mga season ng buhay ko, Lord God, na mahirap pero nagiging madali dahil kasama ka po namin. Kasama po kita, Lord God. Lord God, sa mga nakikinig po, Lord God, alam ko po na naranasan rin po nila na tunay na totoo ka sa kanilang buhay, Lord God. Totoo kang Diyos, Lord God. Walang mahirap po sa inyo, Lord God. Lord God, sa gabi pong ito, Lord God, i-bless niyo po ang mga manonood, Lord God. At Lord, dinadalangin ko po na kayo po ang kumilos sa kanilang buhay, Lord God. Lord God, maraming pong salamat sa gabing ito. In Jesus' name, Amen. So, God bless po sa bawat isa and happy Sunday po.